So, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu Rasulullah Salin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ang lahat ng papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang siyang lahat nagmamayari ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang sugo alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang mapagparayang Biyernes pa rin. Bilang paalala pa rin ang pag-iingat, sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang tinatawag pa rin nating epidemya ng coronavirus o COVID-19. Loobin ni Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga tao na nagkaroon sa mga panahon nito ngayon ay umihina ang ating net. So, ganun pa rin ay ang paghahabilin pa rin talaga ng kaingatan. At kung sa mga nagkaroon na, doble yung ingat. Sabi nga parang ito yung second wave na kailangan pa rin natin pag-ingatan ng ating mga sarili at sundin pa rin yung mga batas na laging hinahabilin sa atin ng pagsusuot ng mask at ang kakaroon muna ng mga distansya pa rin. So sa khutbah ngayong araw na ito ng ating Sheikh Dr. Khalid Junaid Al-Anesi, ang mudir ng Maktabat At-Tawni, ang maikling pero maminsahe na paalala o sermon sa ating mga Muslim. Paalala pa rin sa itong dahil ngayon ay ang bagong ikalawang araw ng bagong buwan sa Arabic calendar. Sa buwan ng tinawag nating Muharram. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagwika tungkol sa pag-aayuno sa araw ng Ashura. Sabi niya, umaasa ako na ang pag-aayunong ito ay magsisilbing kabayaran sa mga maliliit na kasalanang nagagawa sa naunang taon. Ayon sa inulat ng Muslim. Sapagkat ito ang unang buwan ng kalendaryo o ang unang buwan ng kalendaryo ay bilang paalaala na mayroon ding ginagawang pag-aayuno. At hindi ito matatawag na gawain lamang, kundi ito ay tagubilin na sana ay gawin ng mga Muslim. Sa aral ng Islam, ang unang gabi ng Muharram ay gugulin ng pagdidebosyon at pagdarasal din. Ito rin ang buwan na kung saan iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Bani Israel o ang angkan ng Israel mula sa mabagsik na si Faraon na sa pamamagitan ng kanyang sugo na si Musa alayhisalam. Ayon kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagtungo sa Madina at nakita niya ang mga Hudyo na nag-aayuno sa araw ng Ashura. Tinanong niya sila, ano ito? At yung mga Hudyo ay sumagot, ang araw na ito'y dakila. Ito ang araw kung kailan iniligtas ng Allah si Propeta Moses
alayhisalam at ang kanyang mga tao na tinawag nating Bani Israel. At nilunod ng Allah si Paraon at ang kanyang mga tao. Kaya si Propeta Moses alayhisalam ay nag-ayuno sa araw na ito bilang pagpapasalamat kay Allah, kung kaya't kami rin ay nag-aayuno sa araw na ito. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kami ay mas higit na may karapatan sa inyo kay Propeta Musa alayhisalam. Sabi sabihin 9 or 10, sapagkat sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam nung sinabi niya, kung ako ay mabubuhay pa hanggang sa susunod na taon, ako'y mag-aayuno sa ikasyam at ikasampu ng Muharram, day before, at inshallah yung day after, ayon sa inulat ng Muslim. Ito ay upang salungatin ang mga Yahudi, ang mga Hudyo, na nag-aayuno tangi sa araw lamang ng Ashura, o ikasampu lang sila nagpapasting, o isang araw lamang. Walang mapanaligang salaysay na nagmula sa sugo at sa kanyang mga sahaba na ang araw ng Ashura ay araw ng pagdiriwang, o na ito ay araw kung saan ang isang tao ay magpakita ng mabuting asal na hindi naman ito kinakailangan. O di kaya naman ay ang araw na ito ay ang pagmibigay ng limpak-limpak na mga pangangailangan ng tao. O di kaya naman ang araw na ito ay ng tao sa kanyang mga sarili. Ilahin ninyo ang inyong mga sarili at kagaya ng ginawa ng iba na tinataliwas din nila, kagaya ng pagpaparaw ng Ashura sa mga Shia Ra'afida. Sabi niya, ito ay ang sasakit nila ng kanilang sarili, o yung paghataw ng parang itak sa kanilang sarili, yung parang panata, o kaya yung pagpukpok nila ng kutsilyo sa kanilang mga ulo upang pagpapahiwatig daw ng kanilang pagpipighati sa pagkamatay ng anak ng Ali. Sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sino mang magpakilala gumawa ng pagbabago dito sa ating kalagayan sa Islam, na ito hindi nagmula sa Islam, ito ay hindi tatanggapin kahit kailan, ayon sa ulat ng Muslim. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-ingat kayo sa mga pabago-bago, mga yon, sapagkat katotohanan na ang bawat pagbabagong ito sa reliyon ay pagkaligaw, ayon kay Abu Dawud. Batid natin ang araw ng pagdiriwang ay ang mga mahalagang araw na kinakailangan sa reliyon na nagpapatibay. Sa Islamikong batas ay pinahintulutan lamang ang dalawang uri ng pagdiriwang. Ito ay ang dalawang Eid natin, ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. Maliban dito ay wala nang ibang pinagdiriwang ang mga Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ay ginawa ka namin Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malinaw na alituntunin sa inyong din, na kung kaya't sundin mo ang batas na itinala namin sa iyo at huwag mo sundin ang kagustuhan ng mga mangmang na walang alam sa batas ni Allah at hindi gumagawa ng tama at hindi sumusunod sa katotohanan, ayon kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 45 verse 18. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mayroon ba, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may nagsabi, sino man ang gumawa ng pagbabago sa reliyon na ito ay hindi nagmula sa Islam at hindi ito tatanggapin kahit kailan. Gayun din, hindi rin maaaring sabihing bid'a
ang ginagawa ng mga tao sa buwan ng Ramadan ay tanda ng kanilang pagpapasalamat kay Allah. Ito ay bilang pagbibigay pugay kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang pagpapakita na ginawang batas na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika at walang sino higit na mapangangasiwaan sa kanilang kalagayan bukod sa Kanya, at ginawa niya na wala siyang kabahagi sa Kanyang pagpanukala, pagpapasya, pagsang-ayon ng batas, luwalatiin ang Allah ang kataas-taasan. Kaya nga tayo'y magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat binibigyan niya tayo ng mga pamamaraan ng pagpapatawad sa ating mga nagagawang mga kasalanan, kahit ito man ay maliit na kasalanan o mga malalaking kasalanan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay sabihin, O Muhammad, kung kayo ay tunay na nagmamahal kay Allah, ako ay dapat niyong sundin. Maniwala kayo sa akin, lantad man ito o lihim, upang mahalin kayo ni Allah at patawarin din niya kayo sa mga kasalanan, sapagkat ang Allah ang Ghafur, ang ganap na nagpapatawad sa kasalanan ng kanyang mga alipin na sumasampalataya sa kanya, na siya ring Rahim, ang pinakawain at ganap sa pagmamahal sa kanila. Ayon sa Quran chapter 3. Si Imam Ibn Kathir rahimullah ay nagsabi, ang talatang ito ay nagpatunay na ang sino mang mahal sa Allah, subalit propeta sallallahu alaihi wasallam na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tamang pamaraan ng pagsunod niya sa kanyang ipinag-utos at ipinagbawal sa makatwid, siya ay isang sinungaling sa kanyang pag-aangkin hanggat hindi niya sinusunod ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang pamaraan, katulad ng inulat ng dalawang sahih hadith na inshallah loobin Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makasunod sa mga ipinag-uutos ng ating dakilang propeta na siyang pinag-utusan din ng Allah subhanahu na gampanan ang bawat mga gawain na ipinag-utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat nga 'di ba sabi ng propeta, may dalawang bagay siyang iiwan sa atin kung ito'y ating pangahawakan. Inshallah, dahil paputol-putol at 'yun ang ating khutbah sa araw na ito ng Biyernes, ang paalalahanan tayo sa buwan ng Muharram na inshallah tayo ay makapag-ayuno sa 9 and 10 or 10, 11. Inshallah, loobin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagpapala at ang kanyang tinatawag na biyaya at awa ay sumaating lahat, ganon din sa ating dakilang propeta at sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga sumunod kay Propeta Muhammad